Assalamualaikum to all my brothers and sisters all around the world, pati na rin po sa ating mga kapatid sa ibang relihiyon. Kamusta po kayong lahat? Inshallah po, nasa mabuti kayong kalagayan at nasa mabuti din kayo mga places all over the world. Kamusta kayong lahat? So, bakit ba masaya ngayon si Yumi? Yes, I am happy because na-foreseen ko na yung mga po pwede mangyari. Okay. It goes like this. Alam nyo ba guys? Okay. Itong impeachment na to. Kapag hindi natuluyan o hindi nanalo ang makakaliwa sa impeachment ni BP Sara, alam niyo na ba yung mangyari? Okay. Papaliwanag ko. Siyempre, siya ang magiging pinaka-powerful na babae sa Pilipinas. Bakit? Siyempre, halos hinahagupit ng problema ang ating BP Sara. Halos lahat gusto siyang pabagsakin. Pero, siya, easy-easy lang. 'Di ba? Isang word na lumabas sa bibig niya, lahat nagagalit sa kabilang partido. Ganun katindi ang impact ng mga binibitawan niyang salita sa kabilang partido. Ngayon, bakit ko nasabi na siya ang magiging pinaka powerful na woman sa buong Pilipinas kapag hindi siya na-impeach? You know why? Kasi possibly ipupush ang 2028 election for president, hahabol siya ngayon. And for sure, dahil hindi siya na-impeach, so siya ang mananalo for 2028 election. Ngayon, ano naman ang consequence nun sa lahat? Doon na mangyayari yung sinasabi ni Sas, okay, na Great Reset. Lahat, okay? Lahat ng gumawa ng katiwalian, sigurado may kalalagyan. Ganun yun. Kaya itong lahat ng to, isa't isa sila gumagawa ng paraan para pabagsakin ang ating BP Sara because lahat yan mauungkat na. Lahat ng mga taong sumalbahe sa kanya, haharapin ang investigasyon. Ganun yun. Kaya ako, sa totoo lang tama naman din yung sinabi ni Sas. Kung ayaw nyo ng problema sa pag dumating ang Great Reset, ngayon pa lang, magsikanta na kayo. Yung sabihin nyo na kung ano mga nalalaman nyo, kung ano yung mga dapat na, alam nyo yun, na dapat na ilabas, na katotohanan. Wag na kayong sumapi pa sa makakaliwa. Diba? This is all for your own good. Lahat ng mga mangyari ngayon para sa magiging ikabubuti ng posisyon mo yan pagdating ng araw. Ngayon pa lang, tahimik ang ating BP Sara pero kompleto rekados ang kanyang evidence. Okay? Naiintindihan ko may mga tao hindi talaga siya gusto. Okay? Kasi meron naman tayong ganung moment, 'di ba? Na parang alam mo 'yung pagkakilala mo lang sa isang tao, tapos hindi mo alam ba't ang bigat ng pakiramdam mo sa kanya. Ano ba? Kaya lang, it's not all about the personal arrive mo sa kanya o feelings mo sa kanya. Ito yung kaya niyang gawin o kaya niyang gampanan para sa Pilipinas. Nag-iisa lang siya all throughout this, 'di ba? Lahat ng nangyayari sa kanya ngayon, isa niya lang hinaharap.
Wala naman siyang kakampi na yung, as in talagang sumuporta sa kanya na bangayan, ganon. Yes, nandiyan sila Senator Bato, sila Senator Bongo, pero yung talagang, alam mo yun, yung every now and then, sumasalag, yung magsasalita. Hindi katulad nitong si President Marcos na naandyan si pangalan nito, yung spokesperson niya. Tapos si Marbil. Lahat ng nasa paligid niya nagsasalita. Pero kay BP Sara, meron na ba kayo narinig? Diba? Na nasa posisyon. Yes, si Attorney Panelo, pero hindi naman siya government lawyer, 'di ba? Si Senator Bongo, si Senator Bato. Actually, si Senator Bato kung hindi nga lang din siya tanungin, 'di ba? Pero ayan, kay President Marcos, isa't isa nagsasalita sa mga pangyayari. So, ako, masasabi ko lang, guys, no, itong tinatahak na to ni BP Sara, ito yung mga bagay na lalo nagpapatibay sa kanya. Okay? Mapatunayan na malinis siya, alhamdulillah rabbil alamin. Kung gagawa naman ito makakaliwa na to ng mga paraan, hindi naman imposible Alam niyo yun, Diyos ko, ang dami naman pwedeng mangyari talaga na nababaliktad ang sitwasyon, 'di ba? So para sa kanya, worst comes to worst scenario, gawan siya ng ganun, bumaliktad ang lahat ng pagkakataon sa kanya, wala tayong magagawa. Kumbaga si Allah na ang bahala sa mga mangyayaring ito. Ako po, lagi ko sinasabi, whatever happens sa kanilang lahat sa taas, still ang magsasuffer is ang sambayan ng Pilipino. So, wala tayong pwedeng gawin kundi ipagdasal na ang Pilipinas. Kaya tama lang yung sinabi ni BP Sara God bless the Philippines. Totoo yun. Kasi wala na tayong pangahawakan dahil, 'di ba? Halos ang lumalabas na ngayon lagi, puro kasinungalingan. Which is nakakatakot. Diba? Ngayon, ipagdasal natin ang buhay natin. Ipagdasal natin ang ating bansa, ang ating sambayan ng Pilipino, ang ating ekonomiya. Ipagdasal na lang natin talaga for the meantime. Hanggat hindi pa talaga lumalabas ang katotohanan. Diba? Pero ako, inihiling ko lang talaga sa inyo lahat, pagdasal nyo. Huwag puro galit, huwag puro negative. Ipagdasal ninyo ang mga po pwedeng mangyari sa buhay natin araw-araw. Okay? So, gusto ko ipaalam sa inyo na mahal na mahal ko po kayo. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa aking channel. And I will see you sa mga live ko. Okay? This video is, recorded kasi to Siyempre, alam nyo naman, pagka mga recorded, kailangan yan, pinupost agad-agad. Ganon. Anyway, see you sa mga lives. Yun lamang po. Maraming salamat. Assalamualaikum.